Magandang araw po mga kasabwat. Ilang araw din pong hindi po tayo nakapag-vlog dahil masyado tayong busy at naghanap tayo din ng inspirasyon na pwedeng makapag-inspire din sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers. At isa sa ginawa ko para maging inspired lalo at magkaroon ng magandang ideya ay magbasa ng mga aklat. Isa sa mga binasa ko ay ang paborito kong aklat na Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. 2 beses ko siyang binasa ulit at halos sabihin na nating masaulo ko na ang mahalagang impormasyon na dapat makuha. At isa sa mga nagustuhan ko sa aklat na Think and Grow Rich ni Napoleon Hill ay yung kanyang mismong sariling karanasan tungkol sa kanyang anak na hindi makarinig, may diferensya sa pandinig at sa pagsasalita. Subalit dahil sa kanyang determinasyon, yung kanyang desire na makarinig ang kanyang anak, kasama na rin ang motibasyon na ibinigay niya sa kanyang anak, ay tuluyang nakarinig ang kanyang anak at naging mahusay na influencer at ganun din mahusay na endorser ng product na hearing aid. At ganun din si Napoleon Hill. Si Napoleon Hill ay maraming pinagdaanang iba't ibang larangan sa buhay, maraming transition sa kanyang buhay. At yun ay naging inspirasyon ko upang yung mga transition din sa aking buhay ay aking inaalala. At nakita ko nga, habang inaalala mo ang transition ng buhay mo, ay nagiging inspirado ka na alam mo na bawat transition ay mayroong magagandang kahihinatnan. At yun nga ay nakita ko rin sa aking buhay. From student, naging teacher ako sa DepEd at naging teacher ako sa Macau at heto ako ngayon. Gumagawa ng iba't ibang larangan bilang appointee ng barangay ng San Agustin, administrative assistant, at ngayon din po ay patuloy kong pinapalago ang aming business na Barugante Restaurant, ang unique na business sapagkat mayroong kainan sa taas ng puno. At ganun din ngayon ay pinagbubuti ko pa rin ang antas ng pag-aalaga ng manok. At ngayon ay ile-level up ko ang aming bakuran dahil hindi masyadong epektibo kung puro manok dahil medyo maliit itong area na ito, kaya yung iba nga ay dinala natin sa ating bukid. At ngayon naman ay pinag-isipan ko kung paano ma-maximize ang aming bakuran dahil mayroon ng restaurant. Inisip ko na magkaroon ng mga gulay, kaya magtatanim po tayo ng gulay. At syempre, ngayong week na to ay ang preparasyon ng tataniman ng gulay. Kaya yung mga ipa dito sa aming manukan na mag-iisang taon na ipon na ang maraming ipa ay ating isasako sapagkat ito'y bulok na ipa at may mga ipot na rin ng manok. Ito na ang nangyari sa ating tinanim na okra. Yan, sinipa na ng mga manok. Nawala na yung landscape. Ito na yung natitirang okra lang. Oh. Kinainan pa yung kanyang dahon. Yan. Wala na. Ubos na. Kalalaki na dati. Ito na. Oh. Sinipa-sipa na nila. Ayan, ito na sila. Oh. Ayan. Oh. Kaya ating babaguhin na lang ulit. Ito yung ating mga Brahma na manok. Ayan. Yung ating ipiniprepare na pagtatamnan ng gulay na dating manukan. Dito dati nakapwesto yung ating isang kubo. Tinanggal na natin. At ito na yung mga halaman na pinagtatanggal natin. Ito yung ating mga manok. Yan, BPR po yan. Isa sa mga realization ko ay yung ating mga plano pagkaminsan ay talagang nabibigo. Pero huwag mawalan ng pag-asa. Katulad ng karanasan sa Think and Grow Rich, napakaraming kwento doon na sa una mga nabigo. Pero yung kabiguan nila na yun ay naging dahilan upang sila ay magtagumpay. Katulad ni Thomas Alva Edison na sabi sa kwento ay 10,000 o higit pa na kabiguan bago siya nagkaroon ng imbensyon.
Kaya laging tatandaan, ang gustong magtagumpay, kailanmay hindi pwedeng susuko. Oo, maaring sa unay talo ka, maaring sa unay mabigo ka, pero lahat ng kabiguan mo ay magiging dahilan upang ito ay maging stepping stone mo para maabot mo ang mas mataas ng antas na pamumuhay. Katulad ngayon, dahil sa pagbabasa ko ng aklat ay naging inspirado ako upang patuloy na pagandahin ang ating bakuran. Ito'y dating matataas. Ang mga halaman ay naisip kong putulan na ang mga halaman na ito at yan parang naging dwarf na sila. Ayan. At nakakaligayang pagmasdan na ang iyong inimprove na mga halaman, inilipat, pinutulan yung dapat putulan, ilagay sa lupa yung dapat ilagay sa lupa, ay naka-enhance ng ganda ng ating mga flower box dito sa palibot ng bahay. At kapag ganito ay magiging inspirado ka upang mag-isip pa ng lalong ikagaganda. At dahil dito nga ay naisipan ko na hindi lamang ornamental garden or ornamental plant ang ating itatanim, bagkus dito po sa pwesto na ito, bagaman hindi naging maganda ang unang itinanim nating okra dito dahil kinalaykay ng manok, ay i-revise ulit natin. Ganun talaga ang buhay. Kapag nagkamali, ulitin, planuhin ulit at pagandahin. Huwag nang ulitin ang pagkakamali. At sa puntong ito ay pinag-isipan ko na mas magiging maganda na dahil nung una akong dumating ay garden, mga pechay, okra, ampalaya, sitaw at iba pang mga halaman ang ating itinanim dito sa palibot. At nakita ko maganda, kaso nga lang nung huli ay may mga uod, mga sakit ng halaman na hindi ko nagamot. At ngayon ay pag-aaralan ko muli kung paano magamot, mapuksa ang mga sakit ng pechay at iba pang mga halaman. At yun, kapag naayos na natin ay magiging kuhanan natin ng mga gulay na iluluto sa Barugante Restaurant. At ganoon na rin po yung mga gustong bumili ng sariwang gulay at sisikapin nating organic, kung hindi man organic ay semi-organic ang ating halaman para ito'y masustansya. Kinakailangan lang na sipag, tiyaga at determinasyon sa ating ginagawa. Huwag susuko, huwag mawawala ng gana. Na pagkaminsan iniisip natin parang puro naman mali yung ating ginagawa, pero lahat naman ay dumaraan sa ganun. At mabuti na lang at mayroon tayong mga inspirasyon na nababasa, napapanood, nakikita mismo. Kapag tayo ay sumuko, tayo ang talo. Pero kapag hindi tayo susuko, darating ang panahon, tayo magtatagumpay. Ganun po ang buhay ng tao. Kaya huwag na huwag tayong susuko. Pag-aralan natin kung paano natin mapapaganda ang buhay natin. Kung tayo'y bakante, mag-aral tayo, magbasa tayo. At pagkatapos nun, yung ating binabasa dapat ay maka-inspire sa atin upang lalo pa nating pag-ibayuhin ang kalagayan ng ating buhay. Habang tayo naglilinis ay mayroong tayong dumating na bisita. Customer ng Barugante Restaurant, sila ay nag-order ng halo-halo at sila din ay nagpapareserve ng manok. Kaya tunay na mayroong market ang manok. Bukod sa kinakatay natin sa ating restaurant ay may mga bumibili. Tagpa man natin kilaw, boss? 220. Kasama sa radyo buburik nga jay? Ada-gada apa babating nga kita? Ato yung kastoy? Nung nagagada ada may quality saka na, tut-tut na nanging ginadyan. Dudut-dut na. Ato yung lalaki sir, paamutan na. May salang. Pang paasawak lang. Kamay. Karuksa. Damay sila. Inapoy. Inapoy. Ilok na kita ng pakanti manok. Soybeans. Kaya ko at May. Sapal. Kapag tinyo. Sapal ti soya. Ay,
Available lang ati kanyang mga tay. Mabalinak ng gana 14 ang mga hala. 14. Oo. Mga gana 14 mga hala. Uri no 5. Balik lang masigurado, no? At ito, natin po. Hindi tatan, mag-adjust na eh. Para din ako mag-aalaga. Kakatayin ko sa 70 ko pa, ano yun, kaya ako nag-aalaga ka ng Bibinte? So, 70. Itong side. So, mga 14. Balik tayo sila eh. Oo. Sige, balik. So, umayat ulit ko yan. Katahan na nga. Saan daw kilo ko? 220. 220 daw. Kita siguro, masarap na 2 kilo siguro kita. Ah, sarap. Nagpa, ano na kayo ng halo-halo doon? Matakas na sir Ray. Ito na ba? Wala ka sa? Word. Mano? Pare da. 700 ko na. Ano sige? 500, 400. 400? Pagpalahin. Pagpalahin. Pero pag nakitahin. Gitantag na ko ron. Nagtahan. Kita sa doon ng 14. Oo. Yan ang 14. Uri duwa siguro. Pagpalahin ko. Oh. Inang dahil tanga ka. May inahin. Hinahin ka na ganyan. Inang kaapsa pa kita. Kasta pa rin ka. Sabihin ko pala sa anak ko. Ano yan? Yung tawag dito ng manok na yan? Ito po, Rhode Island Red yung mga Rhode Island. Ito naman, Black Astrolord. Ito, Brahma. Ito, BTR. Yung mga BTR. Mga heritage chicken po ito. Ipat-itot. Yup. Bigat po na ito. Tuloy-tuloy lang ang trabaho pagkatapos nating ma-entertain ang ating mga bisita. Yan na. Dito ang ating hinahakutan. Yan. Marami-rami na. Ito na. Yan. At dito tayo mag-garden ulit. Nawala yung mga uprang tinanim. Panibago. Panibagong tanim. Kinalay kayo ng chicken. Kaya ating ikukulong ang mga chicken. Time check. 5:17 po ng hapon. Ito po ang ating nalinis ngayong maghapon. Ayan. Ang mga ipa ay konti na lang dito sa manukan. Atin nang papapasukin ang mga manok nating gala upang sila'y makulong na sa kanilang kulungan. At next week ay pwede na tayong makapagtanim ng mga gulay para hindi na sila makatuka ng mga dahon ng mga itatanim nating mga gulay. Matagal na rin tayong hindi nakapagpatuka ng feeds, kaya feeds ang ating ipapatuka ngayon para sila ay magkaroon ng gana sa pagkain at sila ay mapapasok din natin. At bukod doon ay tumigil na rin sila sa pag-iitlog, kaya subukan ulit natin silang pakainin ng Integra 4000 kasi dati ay mga mais lang at mga sapal ng soya, mga bahaw ang ating ipinapakain. Pasok doon. Pasok kayo doon. Para kayo kumain doon. Yan. Nakapasok na lahat? So, I won. kunti na lang siguro nasa labas. Magtulungan na natin. Ikukulong ko na kayo. Para dyan na kayo matutulog.
Oo. Ayos. Ibababa na natin ito para makulong na kayo dyan. Pag ano dyan, ano? Ayun lang. Show! Salamat at willing ang aking anak na maging cameraman ng ating vlog ngayong hapon na ito. Kayo sa loob. Para masali na kayo sa loob. Diyan na kayo sa loob. Yan. Yan ang mga manok na iba. Meron pa rin sa labas. Hindi pa rin nahuli yung iba sa labas, pero ang maganda nito ay nakulong na ang mas marami at ilan na lang ang huhulihin para maikulong ulit. At nakaka-inspire ng isang buong linggong ito ay malapit na nating mai-prepare ang ating paggagardinan. Nawa, itong planong ito ay magiging mas maganda na kaysa dati. Yan naman ang ating goal sa ating buhay, yung mag-improve tayo. Ating i-improve ang serbisyo ng Barugante Restaurant. Ganon din ang mga gulay na itatanim natin ay magiging organic or semi-organic. Ganon din ang ating mga manok na native na ating pangkatay. Maraming salamat po sa inyong panonood.